So ang bilis talaga ng panahon mga kaibigan. Kamakailan lang to nung tinatanim pa lang. Yung last na punta natin dito, tinatanim pa lang mga to. Ngayon malapit na silang mamulaklak. So napakabilis ang panahon. Ganun din sa fishing. Sa sitwasyon natin sa fishing mga kalips, alam nyo, malapit nang mag summer. So hopefully konti na lang tong mga ganitong panahon niya na malamig. Malapit na siyang mag summer mga kaibigan. At yun yung pinakaiabangan natin kasi hindi tayo nakakaporma sa lamig. So hopefully this summer makakaporma na tayo, makakadalaw tayo kung saan saan mga kaibigan, no? Ganun din talaga sa fishing. So panahon lang yan. Biggest relief para sa mga farmer na makita yung mga ganitong pananim na lumalaki na at malapit ng mamunga. So sa relief naman natin is yung makahuli, makapunta sa mga iba't ibang spot na magaganda, no? So dito muna tayo sa may mangroves area. Ito yung spot natin ngayon. Dati natin tong spot ng Barracuda. This moment, no one can tell where we should go or what's coming. We thought we had it, the truth about our common soul, that it was fantasy, nothing to put belief in. As soon as we saw what we had become, defying our own emotion, pretending land was our own. We couldn't embrace the notion that we were meant for something more, something beautiful, something beautiful. Good morning guys, matanong ko lang kayo, lalo na yung mga kapwa ko anglers na mahilig mag-fishing at pumupunta sa iba't ibang spot or the same spot. Meron kasi akong nabasa sa isang social media platform na pag pumupunta ka sa spot, lagi mong pinupuntahan yung spot na yon na iisang lure ang gamit mo or iisang color, wala nang iba. Yun lang ang ginagamit mo kasi naniniwala ka na lucky lure mo yon or ano siya, paborito mong gamitin sa spot na yun, parang sa tingin mo is effective. Lagi-lagi kang pumupunta dun. Lahat ba ng pagkakataon na pumupunta ka dun is nakakahuli ka, diba? Sa isang social media post kasi mga kaibigan, sinasabi niya doon na may memory daw din yung mga isda. So pag lagi-lagi mong ginagamit yung isang lure sa isang spot na yon, ay may tendency na maikakabesa nila yung lure na yon, yung kulay niya, yung the way ng langoy niya. So may tendency na medyo mahihirapan kang magpakagat or bumababa yung bite rate na tinatawag natin. So ngayong araw mga kadogs, gusto kong i-prove yun. Gusto kong ibahin yung pain. Kasi madalas guys hindi ako nag-a-upload ng mga fishing adventure ko dito kasi nasi zero ako. So subukan ko ngayon, magpa 5 grams ako, ibang kulay, ganyan. Tapos tingnan natin. Ayan ay part ng fishing discipline, lalo na dito sa sports fishing na prino-promote natin guys. So hopefully ma-prove natin yan. Kung marami man tayong mahuli, siguro nga may 90% na totoo yung social media post na yon. So samahan nyo ako guys, nandito tayo ngayon sa mangroves area. Dati kong spot to, pumupunta ako dito lagi-lagi, pero umuwi akong luhaan. So, yun ang totoo, pero hindi ko na pinapakita sa inyo guys. So subukan natin ngayon gilidin to. Ito, napakalawak na ito. At tingnan natin guys kung may mapakagat tayong mga barracuda o kahit anumang uri ng isda na naninirahan sa spot na to. So start na natin to, fish away. All for the glory of God.
Very good, my boy. Uy. Partida guys ha, may dalawang bangka na naglalambat dyan sa unahan. Mapansin nyo yung green na isa, tas yung isa nakatago sa mangrove sa area. Yan. So pa high tide yung tubig, pa high tide pa low tide, di ko sure mga kaibigan. Start na natin dito. Ito yung gamit natin guys, oh. 5 grams. Inangan natin. Strike guys. Ayan. So Barracuda. Hindi, one spot. One spot snapper, oh. Dito lang muna. Unang isda, one spot snapper. Andyan lang sila sa silong ng mga mangroves. Mga malalapit sa mga ugat nila. Strike ulit. Strike ulit. Mas malaki na to. Barracuda na to. Hindi. Mangrove snapper guys. Sa mangrove snapper. Yan oh. Diba? Couple. Open your mouth, boy. Di sila mamamatay dyan. May tubig eh. Ayan, oh. Ano guys? Totoo yata ah. Total hindi man siya ganun kalalim mga kaibigan. What if bababa na lang tayo, no? Para hindi tayo mahirapan sa kakasagwan. Mas komportable kasi pag nakababa tayo. Ayun nga lang, baka may mga kundin dito. Mga kargo. Baba na lang tayo. May mga makatinik kasi dito. Tas malambot yung lupa niya. Di na rin ako magchachanelas. Tinuhuli natin ang dalawang. Possible may kasama yung mangrove snapper na yan. Imposible. Let's go guys, subukan natin. Strike guys. One spot snapper. Ang cute. I-select na lang natin yung mahuli natin mamaya. Total may tubig naman yung bangka-bangka natin, so hindi sila mamamatay dyan. Para makita lang natin ba kung gaano talaga kasipad pag ibang
pag may variety sa lure, no, ginagamit. Dali. Ang dami nila dito ah. One spot din guys, pero ganun din size na yan. Siguro dito sila nagpapalaki before sila lalabas, no. Ayan oh, 2 to 3 fingers. Huli ulit. Ay, nakakatakot dito sa inaapakan natin guys. Baka mamaya may maapakan tayong yung sea snake, yung uha. Tawag namin dito yan, uha. Aray ko. Strike, strike. Dali. One spot snapper. So peaceful men, napakatahimik. Strike. Yun. Ang daming one spot mga kaibigan. Ang liliit nga lang. Hindi to nakikita ng mga naglalambat ah. Sayang. Strike. Tali. Strike. Ang dami dito guys ah. Strike, tanggal. So halos lahat ng mga bato natin guys may kumakagat oh. Yan na. Mangrove snapper na yata. Ay hindi, one spot pa rin. Ang babangis na mga one spot niya eh. Bulsa. Strike. Dali. Strike, nakatanggal.
Dali. Meron siyang dinalang seaweeds guys, pero hindi na to ano one spot. Iba na to. Snapper pa rin siya mga kaibigan. One spot pa rin. May lahing mangrove snapper. O tingnan nyo yung buntot niya. Red. Oh. Diba supposed to be yellow yan eh. Dali na naman. Isn't that relaxing mga kaibigan? Napaka-relax eh. Wala na, punong-puno na ng bulsa ko. Dalawang kabilaang bulsa punong-puno na. Kaya pa. May mga lahing mangrove snapper mga to. Red guys, imagine nyo yan. Ay nako, masyado maliit naman to. Doon na lang boy. Proceed tayo sa ibang part ng mangroves area na to guys. Sana makahanap tayo ng mga dead branches dyan ng mga kahoy para mas sigurado yun na may naninirahan na mangrove snapper pag ganun eh. Proceed tayo sa part na yun oh. Doon, malayo pa to eh. Unang part pa lang itong pinuntahan natin ah. Ang nakakatakot nga lang guys at medyo risky itong nilalakaran kasi infested to ng lionfish, yung poisonous. Pag tayo makaapak noon, nako po. Walang mga barracuds ah. Guys, natanggal pa yata. Ay hindi, meron. Maliliit sila dito guys oh. Kahoy na yan ah. Di ko na malayan, nasa taas na ng puno pala yung lure natin.
precious. Dali. No. Dali guys. Oops. Natatanggal sila. Hindi nila kinakagat ng maayos. Malalim na sa part na to ah. Hindi malalim, maano siya. Yung lupa niya. Bumabaon yung paa ko, malambot. Dali. Dali. Uy, dali guys. Binalikan niya eh. Saan kayo mga barakuda dito guys? Halos sila lang yung may gustong kumagat pag yung mga one spot snapper hindi natin napapakagat dito. Kaso ngayon wala sila eh. O yun. Andun pala. Yun. Tikim-tikim lang ah. Grabe ka strike yun ah. Isa pa. Yun. Ala, siniksik na. Uy. Hindi ito barakuda. Barakuda yata. Maliit na trevally. Oh. Mas malaki naman to kasi yung mga one spot snapper dyan oh. Yun. Huli. Barakuda guys. Para cute. Akyat muna tayo mga kaibigan. Nakaapak ako ng sea urchin. May mga sea urchin na dito, yung mga gala, yung mga mahahaba yung tinik. Sakit. Nakamedyas ako kasi hindi ako nakatsinelas. Kasi pag nagtsinelas ka dito maiiwan yung tsinelas kasi sobrang lambot ng tubig niya. Lupa niya pala. Dito muna tayo. Dito yung una na natakbo pa sila. Hanap tayo ng spot dyan sa banda dyan oh. Let's go. Subukan nga natin dito sa pinaglalambatan nila. Dito sila naglalambat guys eh. Hinahabol pa talaga. Tiki-ers oh. Doon ka para kainin ka ng mangrove snapper.
Tiki na naman to. Ang daming tiki dito guys ah. Oh. Sinlaki lang ng lure. Low tide na pala mga kaibigan, tingnan nyo yan oh. Seaweeds na yan oh. Nakikita na, nagpapakita na yung mga dulo nila. So hindi na tayo makaikot dito, mababara yung bangka-bangka natin. Dito na lang, balikan natin yung pinagkunan natin kanina. Babaan ulit natin tapos casting tayo dun. Nandito tayo sa gitna ngayon, ito isla to. So pati yun, isla yun na may mga mangrove snapper, may mga mangroves trees. Balik na tayo dun. Let's go. Wow! So mga katoks, low tide na, ayan o. Halos makuha na to, matanggal na lahat yung tubig nya. Nandito tayo, ewan ko kung anong purpose na ito. Ang sementado na to sa gitna. Baka noon kasi may plano silang gawin itong fish pond, kaya ginawan ng ganito. Pero ewan ko guys kung anong purpose ng sementado na to dito sa gitna ng parang lake nya na to. Ito kasi mababaw na yan, high tide, isang tao yan, isang katao. Pero pag ngayon wala na, hanggang dito na lang yan eh. Alright guys, conclusion ko lang sa nangyari no, para sa akin lang to kasi straight na rin ako na nag-fishing sa mangroves area na to. Ito pa lang yung pinaka maraming huli no mga kaibigan na episode, at ito pa lang yung ilalabas ko. So para sa akin, yes, accurate siya mga kaibigan. So subukan nyo rin kung kayo rin yung nangyayari din sa inyo itong mga ganitong scenario sa fishing. Alright, hanggang dito na lang kasi pa low tide na mga kaibigan no? Kailangan pa natin na baybayin tong mangroves area na to para marating yung docking nila. So fish away guys, see you again sa next fishing adventure. Ayun may naglalambat na dyan. Ayan, let's go, punta na tayo, uwi na